Tulog-tulog muna, ano? Ako pa tulog. Mga blessed ang mga kapatid natin na holiday, na yung mga nasa sales po, hindi rin sila holiday. So, anyway, ma-compensate naman siguro sila ng Deo. So, glory to God po. Tayo po ay nandito instead na nasaan? Sa bundok o somewhere na nag-i-enjoy doon. We are seeking first the kingdom and His righteousness. Amen? So, glory to God po, mga bisita natin. Welcome po dito sa Jesus the Good Shepherd Church in Oman. Mga kapatid natin na first time natin nakasama. Glory to God po. Salamat po sa buhay niyo na nag-paitala po kayo sa invitasyon ng aming kapatid. So, glory to God po. Sabi nga ni Pastor Jerwin, hindi naman ito sa quantity. It is in the quality from the heart kung sino yung lumalapit sa Kanya. Kaya po medyo maluwag tayo ngayon sa hallway. Last week yata, punong-puno kayo. Ako, na-miss ko kayo last week. Kasi po last week wala ako. Kasi nagka-graduation na honor assembly yung aming anak sa Philippine School. So glory to God. At kami nagpapasalamat. At Lord always giving her wisdom and knowledge and understanding. Kaya po siya ay naging high honor. So glory to God po. Amen. So, palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Are you blessed day? Parang kanina ko pa napapansin sobrang lungkot niyo. Ha? Parang walang energy. Kala holiday. Holiday tayo ngayon. Parang wala yung energy. Parang sobrang lungkot Mabigat ba ang katawan? Ha? Mabigat ang katawan niyo? Parang nagsakot mo. Mukhang dami ng tulog na ginamit kaya sakit sa katawan Si Mrs. Campo nag-testimony, 1 linggong natutulog. Nag-off daw siya. Nag-leave po siya kasi may sakit. So, glory to God po. So, tapikin nyo nga yung balikat nyo. Yan, yung balikat nyo. Yung katabi nyo. Tapikin nyo yung tabi nyo yung balikat nyo. Ayan. Tabi yung mga neighbor nyo. Tapikin nyo yung mga balikat ng mga kapatid nyo. Yan, mga kapatid nyo. Mga may-aris, masihin nyo pa. Glory to God, no? Para masigla, no? Para magising. Para mawala yung sakit ng balikat ko. Minsan, ito yung masakit sa atin, yung balikat. Amen? Para ang bigat-bigat ng ating dinadala. Alam niyo po yung naranasan niyo ba na parang may hollow block sa balikat? Para magpamasahe. Praise God. So, glory to God po, Ngayon pong araw nito, the scriptures will remind us today how your burden to be cast out. Amen? How to share the burden into your neighbor like you have did. Kung paano mo pwedeng i-share yung hollow blocks dyan sa balikat niyo. Amen? Cast your burden. Amen? Minsan po talaga sa buhay natin, pag talagang sobrang busy, sobrang daming trabaho, struggles, sasabayan mo pa ng struggles, problems, and everything. Pressure sa boss, pressure sa amo, everything. Ang bigat ng balikat, Ang sarap magpamasahe. Sa Pilipinas, mura lang yan. Amen? Napapansin niyo, talagang hirap kumalaw pag tayo ay burden na. Amen? Ang bigat, parang tayo tingnan niyo po sa picture. Para po ang bigat, may dala-dala tayo isang malaking bato na hindi natin mabuhat-buhat. Amen? Sino po nakaka-relate ngayon? Amen! Ang dami. Isa lang yata. Amen. So, glory to God, pero kahit tayo yung mga anak ng Diyos, kahit po meron tayong dinadala, we are still standing. Amen? We will stand to our faith, even though we have a big stone in our shoulder. Amen? So, sige po, let us encourage ourselves to the scripture today. It's encourage each one of us
Kaya po sinabi ko, tapigin niyo yung balikat ng pagtabi niyo. Sa scripture po, may sinabi na pwede natin i-share ang ating burden. Amen? Sige po, makikita po yan na sinabi ni Paul sa Galatian. Sabi po sa Galatian, sige po sis, sabi po sa Galatian chapter 6 verse 2, to carry each other. sige po, sabay-sabay. Carry each other burdens, and in this way you will feel the glow of Christ. Amen? Glory to God. Welcome po mga sis. Glory to God. Welcome po sa Jesus the Good Shepherd Church. Mga bago po. Amen. Ayan, mga invite ni sis. Glory po. Welcome po. Glory to God po. Welcome po. Sige po. Make yourself comfortable. Marami pong bakanting upuan ngayon. Hindi po tayo masyadong crowded. Ayan po. Sige po. Glory to God. Amen. Sige po. Maaari po ba tayong tumayo at para tayo ay bigay galang sa ating Word of God at magkaroon tayo ng panalangin, nabigyan tayo ng wisdom and knowledge. Amen. O hindi ako mahihirapan ngayon dahil walang ibang nationality. Praise God. Wala po si Kati at mga Myanmar. So, glory to God. Sige po, let's bow our head and let's pray. Hallelujah, Lord Jesus. Thank you so much, so Lord. Salamat po, Panginoon, sa buhay, hininga, sa araw na ibinigay niyo ngayong araw nito. Lahat ng ito ay nanggaling sa iyo, Panginoon. Hindi kami karapat-dapat sa anumang binigay mo, Panginoon. We accept and we admit that we are a sinner, Panginoon. We are not deserving to your mercy and love. But through your Christ, to our Lord Jesus Christ, that we have accepted that He is the alone, He is the life and the truth. No one will come to you through Him only, Panginoon, Lord Father. Lord, salamat po, Panginoon, for your forgiveness and mercy and grace and love that you have given to us, Panginoon. Thank you so much for the blood that washed away all our unrighteousness and our sins, Panginoon. Thank you so much, O Lord, sa life na ibinigay mo, Lord Jesus, upang kami nagkaroon ng salvation at kung magkaroon kami ng eternal life. We believe in you, we trust in you, Lord Jesus. Kaya naman po, Lord, samahan mo kami ngayong araw na ito, Panginoon, sa iyong this moment. Reveal your words to your people, Panginoon. Reveal your words. Speak to your people, Panginoon. Use me as your mouthpiece only, Panginoon. Use me as a vessel to flow your blessing to your people, Panginoon. Itago mo lang ako sa iyong likuran. Hayaang ang iyong pangalan ang maitaas sa lugar na ito, Panginoon. Lord, we invite your Holy Spirit in this place. Reveal your glory through your word, Panginoon. Reveal your revelation to each one of us to use this in our daily life, Panginoon. Salamat po, Panginoon. We praise you, we glorify you. We exalt your name in this place, Panginoon. Pinupuri ka namin, sinasamba at binabalik ang mahalwalhati at pasasalamat sa iyong pangalan. In Jesus' name. Amen. Ayan po. Sige po, maaari na po kayo umupo. Amen. Praise God. Glory to God po. Gaya ng sinabi ko kanina, no? Napakahirap gumalaw kapag tayo ay may burden. Kapag meron tayong dinadala sa ating mga puso, sa ating mga buhay, sa ating mga sitwasyon. Alam po ng Diyos ang bawat sitwasyon ng bawat isa. At ako, at yung katabi niyo ay hindi alam ang inyong sitwasyon. Pero ang Diyos, hindi ligid sa Kanya ang lahat ng sitwasyon niyo. He is all-knowing God. He is powerful God. He knows everything in you. Kahit po yung buhok na nasa ating ulo ay bilang niya. Kaya po kung ano man yung nasa puso't nasa isipan at sitwasyon nyo, circumstances na pinagdaanan, He knows everything. Amen? Kaya po sinasabi nga po sa Galatians 6:2, carry each other burden and in this way you will fulfill the law of Christ.
Sinabi ni Paul yan sa mga taga-Galatian na ini-encourage niya ang mga tao at mga believers sa Galatia na i-carry each other yung burden ng iyong kapatid. Amen? Nakaka-relate na ba kayo? Nakapag-consul na ba ang iyong kapatid sa inyo? Hindi naman necessary na ibigay natin ang ating resources o finances. Pwede naman tayo tumulong emotionally and spiritually by giving her advice kapag medyo down siya at depressed siya. Amen? Pero in the Bible, meron po isang tao na tumulong kay Christ, na Jesus Christ, upang magkaroon ng fulfillment ang divine purpose ng ating Panginoon. May tumulong siya while he is persecuting after the Roman soldier beat him, and while he is walking and carrying the cross to Calvary. Kilala niyo po ba yung taong yan? Hindi po siya nababanggit. Minsan lang siya nabanggit sa account of Luke, Matthew, and Mark. So, minsan lang siyang nabanggit sa Bible. Now, which is, he helped Jesus to carry the cross to the Calvary. Napakalaki pong impact ng ginawa niya. Even though the Roman soldier, the Roman mga sundalo ay pinuwersya siya, convict and seize him to carry the cross of our Jesus Christ. Malaking bagay po yun kasi when Jesus Christ, after beating, yan po yung mga latigo na sumasama yung laman, and how many thousands of wounds of Jesus Christ. Halos naligo na siya ng sarili niyang dugo bago niya pasanin ang cross. That means exhausted na siya. Hinang-hina na siya, halos maubusan na siya ng dugo, kaya hindi niya na makarry yung cross going to the mountain of Golgotha. Amen? Imagine niyo po si Jesus Christ while He is suffering on that time. Hindi lang po suffering physically, emotionally, mocking Him, na hindi wala naman siyang kasalanan, pero pinatatangan siya na siya ay kriminal. Humiliation in the front of all the people on that day. Napakahirap po, ano? That time he is 100% human. Hindi siya God in that time. That's why he is suffering. He is bleeding. Sabi nga ng Superman, "Are you bleed?" Sabi kay Batman. Siya, nagbi-bleed din si Jesus Christ. At nakatanggap ng mga malalang mga sugat. And that time, while he is walking, hindi niya na kaya. Hindi niya na kaya makarating doon sa tuktok ng Golgotha, sa Calvary cross. Hindi niya na kaya i-fulfill in divine purpose ng God. That's why God, the Father, allowed somebody to carry His cross. Amen? Kasi kung hindi nangyari yun, baka malamang doon pa lang sa daan, patay na si Jesus. At a little help ng isang ordinary man, the purpose of Jesus Christ, divine purpose, was fulfilled. Amen? Sino ba yung sinasabi ko? Trivia. Wala bang may idea? Sige, wala. Sige po, sis, sabihin natin kung sino yan. Makikita po yan sa account ng Luke 23, verse 26. Ang sabi po doon, as the soldiers lead him away, they seized Simon from Cyrene. Simon from Cyrene. He was on his way in from the country and put his cross on him and make him carry in behind Jesus. Amen. Kilala niyo na ba? Sino po? Si Simon from Cyrene.
Alam niyo po ba ang color niya is black? Because he came from the North Africa. But he was there to privilege kasi Passover, araw ng Passover yun. So, nakatambay lang siya doon at dumaan yung parade ba yun? Tawag pa parade ba yun? Na tumadaan na habang pinaparade yung mga kriminal, dala nila yung krus. And then the soldiers, Roman soldiers, realized na ang utos at order nila ay patayin si Jesus with crucifixion of cross. Amen? And if he didn't fulfill that, yari sila sa boss nila, sa commander-in-chief, commander nila, sa boss nila, na bakit hindi niyo finulfill na mamatay si Kristo doon. Kaya ginawa nila, pinersa nila kung fill and seals this Simon Christ siren na buhati na tulungan si Jesus Christ. Amen? Napakalaking part din ni siren, no? Parang si Judas. Amen? Alam niyo ba si Judas din naging part din ng salvation of the mankind? Amen? Kahit siya ay nag-betray. Kasi po kung hindi si Judas nag-betray, hindi ma-arrest si Jesus. At hindi siya mapupunta at hindi ma-execute at hindi ma-fulfill yung prophecy kay Jesus. Ganun din si Simon, si Cyrene. Amen? He came just passed by with the children of Alexander and Rufus. Siya yung mga anak niya. Yun lang po yung nabanggit. And after all, wala nang nabanggit kay Simon, Cyrene. And parang makikita mo sa history ng history of church, in early church, naging disciple si Cyrene. Naging believers na nakatambay lang doon, pero naging believer siya. At he spread the word of God. Amen? Sa mga iba't ibang lugar. Sa kanyang lugar, maaari. From North Africa. And maaari doon sa Jerusalem ay naging disciple siya. Amen? Why we are here? We are aspiring or we are deciding to become a disciple. Amen? Sino bang taas ng gustong kamay na gustong maging disciple? Parang ayaw nyo. Walang tumataas ng kamay. Amen? Ayun, may isa doon. Lakas ang loob. Gusto maging disciple ni Jesus Christ. Amen? Pero, alam ko kung bakit di kinagtaas. Mahirap kasi. Mahirap kasi. Mahirap, di ba? Kung iisipin nyo, napakahirap. And that time also, it is not the same present day. On that time, napakahirap ng persecution ng mga followers of Jesus Christ. Even Paul is persecuting all the followers of Jesus Christ. Hinahanting ang mga naniniwala kay Jesus Christ ng araw at pinapatay. Amen? And you know that lahat ng mga disciple matay, ay talagang magpasa kayo. Up and down, pinako, si Peter, pinako, nakataob. Lahat po sila namatay nang hindi kanais-nais. Amen? But in that time, Simon still, dalawang isip pa rin siguro siya. Wala naman siya sinabi doon sa Bible. Wala naman sinabi na, paano pinersa kung yung feel. But still, he will. But still, siguro nakita ni Simon na hirap na si Jesus. Hirap na. Kasi naliligo na siya ang buong katawan niya sa dugo, pero hirap na siya. Tayo po we claim that we are the children of God. And we are co-workers and co-inheritor. And we are brother and sister. Sabi sa Bible, if you do to me, kung ano yung ginawa mo sa akin, at sa iyong kapatid, ay gayon din ginawa mo sa akin. Amen? And we realize that these good things and carrying the burdens to others, it will fulfill the Lord.
Kaya po ang Holy Spirit or the Scriptures today is reminding us. Sige po, sa next slide. Like Simon, like Jesus, helping each other to fulfill the divine purpose of them. To fulfill your destiny, their destiny. And you, each one of us, calling and choice by God, carrying its burden and its way to fulfill the law of Christ. Amen? Sabihin nyo nga sa kapatid at sa mga kapatid nyo sa tabi nyo, kaya natin to. Amen? Basta tayo ay magkasama. Yun na, basta tayo magkasama. Amen? Minsan kasi kung malagi-isang, di parang hindi natin kaya. No? Ayan, nakita niyo yung picture? Akbay sila. Akbay nyo nga, ayan, nag-akbay na sila. Akbay ko mga kapatid nyo. Yan. Show the love, show the care. Amen? Alam niyo po, hindi niyo alam sa katabi niyo, baka may pinagdadaanan ng sobrang bigat na niyan. Pero hindi niya lang mailabas. Hindi lang niya ma-share kung kanino man. Lalo na yung mga nag-iisa ngayon dito sa Oman. At ang pamilya nila ay nasa Pilipinas. Mostly mga nasa Pilipinas, mga pamilya nila sa Pilipinas, hindi nila sinishare. Kasi mag-aalala yung mga nasa Pilipinas. Amen? Tinitiis na lang namin, lalo na yung mga ina, mga single mom o something na sinusurvive nila ang sarili nila dito. Sabihin nila, okay lang ako dito na. Okay lang ako dito, tol. Sabi sa tol sa mga kapatid. Okay lang ako na dito sa Oman. Ba't di nila alam na ayun, meron na. Hindi nila alam na hindi na alam kung ano na yung pinagdadaanan natin. No? Napakahirap, no? Kaya po, we are so blessed that we are family of God. Kasabi nga niyo, church kanina dito sa kanta kanina, tayo ay iisa. Amen? Na family of God tayo, at family tayo na nandito na nagsusuportahan. Ang problema, yung iba, nagko-cost ng burden. At ayun natawa. That's reality sometimes, no? Yung mismo katabi mo, hindi naman pala. Sorry. Hindi naman, joke lang po. Pero sa ibang baka naman hindi dito sa church ito, baka naman sa church sa Pilipinas o somewhere. Na yung mga kapatid natin, it cause na nagiging burden pa sila. Amen? Be careful po tayo. Baka instead of tayo ay mag-carry ng burden ng iba, ay baka nagiging cause tayo ng burden at matalisod pa ang ating mga kapatid. Amen? Reality po, totoo po nangyayari yan kahit saang lugar. Amen? Because we don't know. Hindi natin napapansin, nagiging cause na ng burden pala tayo ng iba. Amen? Napakasimple. Alam niyo po yung simpleng batian sa isa't isa, malaking bagay yun. Amen? Pag binatay ka ng kapatid mo, galing ka dyan sa city center, nakita kayo, sis, kumusta na? Pero pag inistab mo, ano ba ito si sis? Di ba? Lalo na dito sa loob ng simbahan. Amen? Napakalaking bagay po yung konting bati lang ng ating kapatid. Sis, nandito pala kayo, kumusta po? Amen? Pero yung maaari sa atin, mag-iingat po tayo baka mamaya na meron palang pinagdadaanan yung kapatid natin, hindi na natin nabati. Ano ba yan? Napakasuplada naman ni pastor. Ayan. Napakasuplado naman ni pastor. Hindi na nababate. Narinig ko po kay Pastor Jerry kanina, nagpupunta po tayo dito not because we are righteous. Amen? Agree po kayo doon? Ako man po, agree ako doon, sabi ni Pastor Jerry before, kanina nagsisimula tayo. We are not coming here because we are righteous. We are all sinner. We are full of short
of the eyes of the God. We are in the flesh, in the human flesh na nagkakasala tayo. Amen? Kaya po, ingat po tayo, no? Sa mga, baka sakali tayo maging burden tayo ng iba. Be careful, mga kapatid. Kasi hindi yung fulfillment ng law ng ating Panginoong Hesus. Amen po? Sige po, sa slide. Ang sabi po, nga, ulitin natin yung main verse natin. Simplihan lang po natin. Hindi ko nakipagligo-ligo pa kung saan pa. Ang Word of God, simplihan lang natin. Sabi lang po sa Galatians 6:2, carry its burden, and it is the way you fulfill the law of Christ. Amen? This is another way saying, love your neighbor as yourself, and love your brother and sister in Christ as yourself. Amen? Parang matulala kayo. Amen! Amen! Yan, praise God. Totoo naman po, kapag minahal mo yung iba sa kagaya ng sarili mo, hindi mo gagawin yung ayaw mo sa iba. Amen? Totoo po, hindi ka na. Ang saya siguro ng buong mundo pag ito lahat ay na-fulfill ng bawat isa. Hindi, wala nang magnanakaw, wala nang murderer, wala nang mamatay tao, wala nang mga chismoso, wala nang mga naninirang puri, wala, kasi mahal mo yung kapwa mo. Kasi ayaw mo maging mansira ang puri mo, ayaw mo mamatay, ayaw mo manakawan, yan, sorry. At lahat ng masama ay, we will just continue doing goods to others. And the law of Christ will fulfill. Amen? Gaya ng ginawa rin ni Simon the Silent. He's the part of the salvation. Hindi niya ginawa yan. Baka mamaya, hindi nagawa ni Jesus yung pinagagawa ng Panginoon. Yung fulfillment ng kanyang destiny. Amen? Sige po, next slide. Ang sabi po doon sa main verse natin, sharing burdens, fulfillment, the law of Christ, and mutual support. Amen? Ang sabi po sharing burdens, emphasize the importance of helping others who are struggling both physical and emotional. Sharing of burdens not only physically or financially, emotionally, spiritually, and spiritually. Struggling. Sabihin niyo nga po, struggling. Or struggle. Amen. Lahat po yan, hindi tayo exempted. Miski po kami, hindi tayo exempted. Napansin niyo po, pag naging Christian kayo, lalong dumami yung struggles, no? Ang daming trabaho daw. Ayan. Nung naging believer kayo, lalong dumami. Ano po yun, pastor? Pambihira. Kung kailan akong nagpabinyag, nagpabaptism at naging Christian at naniwala sa Panginoong Hesus, ang dami kong naging problema. Amen? Nangyayari po yun kasi still we are here in the world. Still we are here sa mundong ito. Kaya hindi natin tayo accepted. Ang kailangan lang, we are children of God. Pinanghahawakan natin ang promise ng Panginoon. That He will never leave us nor forsake us. And naniniwala tayo na tutulungan tayo ng katabi natin. Naniniwala ba kayo? Dahil they are the children of God. Kapatid ko, brother and sister, baka naman. Mga bagong sahod, pakianin na. Di ba totoo po, no? Kasi kung tayo lang ang sarili natin at kung hindi tayo united sa isa't isa, and we are not helping each other, ang hirap ng buhay. Amen? Ang hirap ng buhay.
Lalo na minsan, lalo napapansin nyo, pag kayo na lang lagi ang nagpo-provide ng pamilya nyo, ang hirap ng buhay. Lalo na yung mga talagang nag-iisa dito. Amen? Parang ang bigat-bigat. Parang nakakapagod. Parang dialogue na namin mag-asawa yun doon sa bahay. Nakakapagod. Pagod na ako. Gusto ko na umuwi sa Pilipinas. Kasi pagod na ako. Ang bigat na nang nasa balikat ko. Pero surrender ba ang anak ng Diyos? Never. Amen? As a part of our Christian, as we claim that we are the follower of Jesus Christ, as we claim that we want to be a disciple of Jesus Christ, we have to fulfill the Christ of law. Amen? Napakasimple lang naman ang utos ng Panginoon. But ang hirap gawin. Amen? Sabi, fulfilling the law of Christ, supporting each other, Christian has since been obeying the core of principle of law of Christ, which is love and service. Amen? Yun lang po ang dapat natin gawin. Pagmamahal. Amen? Sabihin nga ulit sa katabi niyo, I love you, sis. I love you with the love of the Lord. Yan, di ba saya? Mahal kita sa Panginoon. Ayan, I love you too. I love you too. Di ba? Amen. Kaya lang hindi galing lang sa bibig. Hindi lang galing sa uso. Kailangan may ano sabi? Love and service. Mayroong isa. Service. May kasamang service. Baka naman mag-request ng masayin mo nga likod ko. Ayaw na. Paano maalis yung burden ng kapatid mo kung nag-request? Ay, kahit nga mag-asawa. Nag-request. Mami, sakit ng likod ko baka naman. Pagutin ako. Ang sabi, pagutin ako. Nagtatakawin ako. Di ba? It is reality na we must face na kung minsan hindi natin na-fulfill. Madaling sabihin na mahal natin sa buhay, ang mahal natin mga brother and sister natin. We can alter anything in our lives. But the action, the service that you have been called by God. Amen? Tinawag ka ng Panginoon dahil may purpose ka. At pinili ka ng Panginoon dahil may purpose ka. Hindi dahil lang ikaw ay ikaw lang. Dahil may purpose ka sa iba. Amen? Alam niyo po ang fruit of the Spirit sa Galatians 5:22-23, parang Spirit is taken. Fruit of the Holy Spirit, pag sinabing fruit, automatic nag-produce. If you claiming that we are mature Christian or mature believer, automatic yung fruit of Spirit na pinoproduce yan. Ang fruit po ay para sa iba. Amen? Produce yan para sa iba. Hindi para sa sarili. Imagine niyo po ang puno ng mangga. Sabihin ng puno ng mangga, kainin ko nga, yung bunga, magagawa ba niya yun? Yung bunga ko? Hindi niya kayang gawin yun. And as your believers, as your Christian, you're claiming, you need to produce fruit of Spirit that intended to others. What is that? Love, peace, joy, happiness, patience, gentleness, faithfulness, self-control. Yan po yung mga fruits of the Spirit ng isang Christian na
hinog na at mature na namumunga. Amen? Tari niyo sa sa katabi niyo ulit, namumunga na ako. Pero yung bunga ko medyo mapait pa. Mapakla pa, hilaw pa. Ayan, hilaw pa. Hintay natin mahinog. Dahil yan para sa'yo. Amen? Fruit of Spirit will produce love to other, joy to other. Sila yung makikinabang, hindi yung mismo puno. Amen? So that's why God chose you. God choose you. Doon tayo nagkakaproblema. Amen? Kasi ang niisip natin, sarili natin. Sometimes we just thinking all about you. Not all about him, not all about others. Sometimes we think ourselves only. That's why we cannot spread the love. That's why we cannot spread the joy. That's why we cannot spread the patience or self-control that produce automatically when you are mature enough. Paano mo masasabi na maliles ang burden ng kapatid mo kung yung sarili mo ay hindi nag-produce ng mga ganito? Paano mo masasabi na mahal mo ang kapatid mo kung ang mga pinoproduce mo ay kabaligtaran nito? Amen? It will cause a burden on others. Kabaligtaran ng love, sige. Hate. Kabaligtaran ng peace, ng joy. Wow. Ng joy. Sadness. Yan yung isi-share mo. Ipoproduce mo, isi-share mo sa kapatid mo. Ay, sabi ko sa inyo, matatalisod nga ang kapatid. Amen? Ang sabi po, mutual support. This verse promotes a sense of community, shares responsibility within the church, where believers can encourage to help one another. Amen? This scripture, our scripture today, is encourage each other to help one another. Meron kang responsibility sa church mo. Hindi lang basta nakaupo ka lang yan. Amen? Hindi lang tayo nakaupo lang yan, okay, nakaka-attend ka every Friday, tapos na. You have a responsibility as a follower of Christian, of Jesus Christ. Amen? Sabi nga ni Spider-Man, ano yan? Great power, great responsibility. Amen? If you have a great power from Holy Spirit that you have received, and if you have a great salvation that you have received, that hindi mo naman binayaran, you have a responsibility to others. Amen? Iyan po yung mutual support ng bawat isa. Sige po. Sabi po sa next, balikan natin yung verse 1. Ang sabi sa Galatians verse 1, brother and sister, if someone caught in the sin, you who live by the Spirit should restore the person gently. But watch yourself, you will also be tempted. Amen. Bago sinabi yung verse 2, ang sabi, brother and sister, meron ka raw nakita na nagkasala, amen? O nahuli nagkakasala, you who live by the Spirit, who produce the fruit of the Holy Spirit, na nag-claim ka na you are living in the Holy Spirit, you should restore the person gently. Unti-unti mo siyang i-restore. Hindi mo siya judge, hindi mo siya i-isolate o i-condemn. Amen? Unti-unti, if you are living in the Holy Spirit.
sa Holy Spirit. Kaya kung minsan, madali tayong mag-judge sa iba. Remember, sinabi ko kanina, we are not righteous. We are everybody's sinner. Amen? Unti-unti, glory by glory, nagiging righteous tayo by the fulfillment of the law of Christ, by the commandment of Christ, obeying Him, the command. Unti-unti by the glory by glory, nagiging righteous tayo. And unti-unti rin, i-restore natin ang ating mga kapatid. Amen? I-restore natin sila, ibalik uli natin sila sa paanan ng ating Panginoon. Nawala sila, maaari, baka may dahilan, unti-unti natin, kumustahin ng mga taong nawala sa simbahan, and ibalik uli natin sila sa paanan ng ating Panginoon. Amen? But be careful, may warning. Baka naman, ikaw ay masama na sa kanila. Sabi, but watch your step, but you will be tempted. Pero I believe that if you are living with the Holy Spirit, hindi ka na matatatem. Amen? And if you are strong enough and mature enough, you will be the one who will carry the burden and carry them in the feet of Jesus. Amen? Ikaw mismo ang magdadala sa kanila. Praise God. Amen po. Sige po, Galatians, sabi po sa next slide, Galatians 5:6, balikan din po natin yung ibang mga verses. Sabi po, each should carry their own load. Amen. Kinakarry na nga natin, ang bigat-bigat na nga eh, sa malaking bato na nga eh. But nevertheless, the one who received instruction, yun naman pala mahalaga, in the word, would share all the good things with their instructor. Amen? The one who received the instruction in the word of the gospel of God will share all good things. Kaya ikaw na yung nakaalam. Ikaw na yung nakaalam ng truth. Ikaw na yung nakaalam ng tama at mali. Dapat i-share mo yan sa iba. Amen? And share the good things. Amen? Then, sabi po, next slide. May oras pa ba? Meron pa. Okay, tumitingin ako sa oras eh. Kasi may limit tayo. Okay. Galatians 6:10, sabi, Do not be deceived. God cannot be mocked. A man reap what he sow. Whatever sow there to please their flesh, from the flesh will reap destruction. Whoever sow to please Spirit. Amen? Totoo po, ano? Kung ano yung tinanim mo, siya nga anihin mo. Kung nagtanim ka ng samaan na loob sa kapwa-tao mo, yun din ang anihin mo. Amen? Kung nagtanim ka ng tampurungot sa katabi mo, sa kakapatid mo, ganun din na. Amen? Pero kapag nagtanim ka ng love, ng joy, ng happiness, yun ang anihin mo. Yung pong bunga, yung bunga ng mangga, kinain, may buto, itinanim, ano magiging puno? Mangga. Kala ko santol eh. Hindi naman. Amen? Hindi naman yung mangga magiging bayabas pag tinanim. Magiging mangga rin. Amen? Kaya yun po. Simplihan lang natin. Kung ano yung tinanim mo sa kapwa-tao mo, yun din ang ibabalik sa'yo. Amen? Kung ano yung ginawa mo sa kapwa-tao mo, yun din ang ibabalik sa'yo. Amen? Yun po yung golden rules, sabi niya. Ang sabi, let us not become worry in doing goods. Yung iba kasi worry sa paggawa ng mabuti. Bakit kaya? Kasi iniisip nila sarili. Worry ako, baka maubusan ako, baka mawala na akong resources, baka ako maghirap pag ako tumulong sa iba. Baka ako ang mangailangan at wala nang tumulong sa akin.
Iba kasi dala ng tumulong. Tulong ng tulong, wala nang tumutulong pag ikaw na wala na. Amen? Totoo yan, di ba? Sige, tulong ka ng tulong. After all, pag ikaw na wala nang tumulong sa'yo, nagkawalaan na yung mga kaibigan mo. But Scripture always tell us not to worry to doing good. For the proper time, we will reap the harvest if we do not give up. Yun ang tanong. Huwag kang mag-give up para may anihin ka. In the middle, nag-give up ka, wala ka talaga anihin. In the middle of your journey, nag-give up ka, ayaw ka na Lord. Uwi na ako. Ayaw ka na maglingkod sa'yo. Iniwanan mo ang ministry, iniwanan mo ang church, iniwanan mo mga kapatid mong naghihirap. Alam mo naman na meron kang may tutulong. Aray ko, ano si Mrs. Di ba? Hindi ka makakapag-ani pag iniwan mo sa ere at umiwan ka sa gitna. For the proper time you will reap and harvest if you do not give up. Therefore, as we have the opportunity, yan, opportunity. Ang dami natin yan actually. Hindi nyo lang napapansin, mas blessed ka sa iba. Tumingin ka sa iba, mas hindi blessed yung iba. Tumingin ka sa blessing, napakarami mong blessing compared to others. That's opportunity na mayroong chance na opportunity na gawa ka ng mabuti sa iba. Let us do good to all people, especially for those who belong to the family of believers. Amen? So malinaw po, ano? Nakaka-relate po kayo? Amen. O sige, tingnan natin nakaka-relate kayo. Next slide. Ang sabi, we are called and we are chosen. Amen? From the womb of your mother, Lord or God designed you that you have a purpose. Naalala mo yung preaching ni Pastor Jeremy. Everybody has a purpose. Amen? Ginawa ka ng, bawat isa sa atin may special na pagkakagawa, Panginoon. You are special from the Lord and you are chosen and you are called. Amen? That's why we have to fulfill His purpose in each one of us, ng sarili natin. Sabi that He knows us to live redemptively. Redemptively. Tama ba pronunciation? In practical way towards those around. More than you just ask, praying and asking what we can do to help. We are called to serve, to ministry, and to assist others who are burdened. Amen? Maaari ang pagtawag ng Panginoon at ang pagpili sa iyo ng Panginoon ay this is your purpose. Amen? Hindi naman pwede lahat tayo musician na rito. Lahat tayo tugtog ng gitara. Tinawag ang mga may alam ng gitara, kaya kami natugtog ng gitara. Hindi naman lahat tayo maging preacher dito. Hindi tayo lahat pwedeng maging tambourine. Hindi tayo pwedeng maging song leader. We have called with a purpose. Maaari to serve others, to minister, and to assist. Yung mag-assist ka lang sa taong nangangailangan ng kanyang yung kalinga, mawalan pansamantala yung burden. That is calling of God. Same like Simon Siren that he did na pang sandali na ginawa ng Panginoon sa pagpasad ng krus ng Kalbaryo. Gaya ng ginawa ni Simon the Siren na sa sandaling moment na yon, siguro mga 1 kilometers or something o napaka iksing panahon
napagtawag ng Diyos kay Simon, pero the divine purpose and divine salvation to all mankind was fulfilled. Amen? Baka ikaw, maaari, kapatid mo, nangangailangan sa'yo. That is your purpose. Ang sabi, let's carry each other burden. And this way, live in the character and passion of Christ Saviors, Jesus Christ. Yan. Tulad ni Faith, nangangailangan ng pangangkalingan. Amen. Sunod na yung dalawang mag-asawa. Yan. O, diba? May purpose yung mag-asawa to care their daughter. Pero sabi niya, let's carry each other burden and it is the way, this way live in the character. Kailangan nabubuhay sa iyong karakter. Maging passion of our Christ. If you claiming that you are a follower of Christ at you are a Christian, Christ nandoon. Mga kapatid, pangalan ni Christ nandoon. Hindi lang naman Tiyan. Baka naman Tiyan lang yun. Walang Christ. Amen? You should have a Christ life to follow Jesus. Amen? Hindi po puro Tiyan, ha? Kailangan nandun yung Christ name as you follow Jesus Christ. Amen? Amen. Kaya ba? Kaya. Praise God. Sige po, padalinan natin. Ang sabi po, sunod, the scripture today encourages us as Christians to share each other's difficulties and challenges. Yun talaga. Amen? Di ba saya natin, no? We are united, sharing the difficulties and challenges of each other. Sis, kumusta ka na? Ano ba ang problema mo? Meron ba akong may tulong sa'yo? Kung mayroon akong may tutulong, sabihin mo lang. Pag financial, nandun si pastor, nandun, natatawa si sis. Totoo naman, no? Ang sarap ng pagtingnan ang buong church pag ganyan. Amen? Glory to God. Lahat tayo dito nag-share ng difficulties and challenges. Na-experience nyo na ba yun? Amen? Na-experience nyo na, I believe. Showing the love and support within the community of the believers. Amen? Saya, no? By helping each other, they fulfilling the law of Christ. Yun pala yun. Fulfilling the law of Christ, which is initially a call to love and serve one another. Amen? Malinaw po, ano? Hindi na tayo paligid-ligo pa. Yun lang naman po ang inuutos ng Panginoon sa atin. Amen? Kapag nagawa na yun, I believe you are a child of God. Amen? Sige po, next. Ay sabi po sa Psalm 52 verse 22, cast your cares on the Lord and He will sustain you and He will never leave the righteous to be shaken. Amen? Yes, nag-sharing na nga tayo sa each other, pero sometimes yung tayo naniniwala na sisingkit pa rin, no? But cast all the burden to Him. Cast all the cares or burden to the Lord and trust Him. You will not be shaken. Amen? Do you believe that? Amen. Siyempre, tayo ay Christ ni Lord. We are the children of God and we are as Christ-like. I believe also. Kahit tayo sabihin natin talaga na kaaway talaga lagi nandiyan, kahit sabihin natin nagtutulungan na tayo, minsan talaga nandun pa rin ang struggles. Amen? But we need to trust the Lord. Kapag hindi na rin natin kaya, nandiyan ang Panginoon. Amen? Kaya naman po sabi, next, si Jesus Christ nag-carry ng burden ng lahat ng ating mga kabig
kabigatan sa buhay. Amen? Sabi, Jesus Christ came to bear our burden and carry away the stain and pain of our sin. Amen? Lahat kineri niya. Kinaya niya. Kahit hindi niya kaya. Sabi nga niya, nanalangin siya sa Garden of Gethsemane, "You will be done, not mine." Pag hindi na natin kaya, Lord, you will be done, not mine. Amen? But Jesus carried away the stain and pain of our sin. Glory to God. We are restored, we are forgiven, and we are having His salvation and eternal life. Amen? Alam mo yung pinagdaanan ni Jesus Christ? Makikita niyo po yun sa next Isaiah 53:4-7. Imagine niyo lang po ito na kung di na natin kaya ang ating Panginoon bago pinanganak, bago pinatay, bago na-resurrect, na-prophesy na, nagkaroon na ng prophecy na ito yung sinabi sa Isaiah 53:4-7, verse 6, "Surely He took up our pain, bore our suffering, yet we consider Him punished by God, stricken by Him, and afflicted. But He was healed with our transgression, He was crushed with our iniquities. The punishment that brought us peace was on Him. By His wounds we are healed. We all, like sheep, have gone astray. Each one of us has turned away from our own, and the Lord was laid on Him the iniquity of us of all." Amen? Despite that we are committed sin, nandyan ang grace ng Panginoon. Always ready to forgive and ready to bear our burden. Amen? Napakabuti ng Panginoon. Ano? Alam po yung napakabuti ng Panginoon na sa kabila ng lahat ng ating mga nangyari sa buhay, nandyan pa rin siya. Everybody knows my story. Mga bago siguro, ako po si Pastor June o Brother June, na talagang sobrang nanggaling sa wasted life. Lalo na kami nasa salala. But I encountered that. Kaya po, nag-transform ang aking buhay. Hindi ko makakalain, nandito na ako nagsasalita sa aeroplane. But by the glory of God and by the forgiveness of sin and His mercy, naglilingkod tayo sa Panginoon. Amen? Amen. I-realize po natin. And then after all, ang sabi ng Panginoon, sige po, last, ayan, "If anyone desire to come after me, let him deny himself and take his cross and follow me." Imagine din po na ating Panginoon ay kineri niya na lahat, ang lahat ng bear sa buhay natin. Lahat ng pain, struggles. Ayan, nag-struggle talaga sa pain. Ano nangyayari pain? Glory to God. Ayun po, kapag tayo ay tinawag ng Panginoon at that we are aspiring that we call the disciple, ang sabi ng Panginoon, "Anyone desires to come after me, let him deny himself and take his cross and follow me." Kaya po ba? Yun po pala ang susi, no? Denying yourself. To become unselfish. Hindi na tayo maging selfish. And you will think others. Amen? Sige po, sabi po sa 9:23, "Then He said to them, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me." Take up the cross. Jesus Christ, tinake niyan, pinasan niyan, lahat. Pero tayo, kina-challenge tayo ng Panginoon. If you want to become a disciple of me, take up their cross daily and follow me. Amen? Then, ayan po, conclusion na tayo. Ang sabi po, as we daily remember that Jesus, the King of Glory,
bore the ultimate burden out of love, take up our own crosses with courage and humility. Kasi kung minsan, mas mayabang pa tayo sa ating mga kapatid eh. Kailangan tayo may courage and humility. Ang Panginoong Hesus, sobra, is the number one example of humility. If you claim that we are Christ-like, we have a character like Him. Amen. Amen po. Sabi niya, help carry one another's burden with compassion. With compassion. Hindi yung samuso lang o hindi yung pakitang tao lang. With compassion that carrying the burden of others. Amen? And in doing so, fulfill the law of Christ as the law rooted not in the rules but in radical love. Amen? Radical love. Yung pagmamahal na unconditional. Kaya ba natin ibigay sa kapwa-tao natin yan? Sa ating mga brother and sister? Sa mga nangangailangan ng burden? Nangangailangan ng burden? Nangangailangan na mawala ang burden? Baka naman tayo maging burden ng ating mga kapatid. Be careful po. Be careful. It is reminders and encourage us to carry the burden of each one of us. Amen? Sige po, pwede tayong tumayo. And we just praising God, glorifying His goodness and faithfulness. Ang sabi po, next pa, meron ba yata? Ang sabi, may we all, sis, neta, yan, may we all, with remembrance of what Jesus did for us. Alalahanin natin, lagi, always. Pag tayo bigat na, alalahanin natin lagi kung ano yung ginawa ng Panginoon para sa atin. Amen? Which is bear our own crosses daily. Sa lahat ng ating pinagdaanan, kasalanan, at ano pa man, siya ang nag-bear ng crosses daily. Amen? So we just remember what Jesus did in our life. When you feel burdened, when you feel struggling, when you feel alone, remember Jesus did for us. Amen? There is a King of glory. There is a God who saves us. One who has strong and mighty freedom is in His name. Amen? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Next, ang sabi, King of glory, fill your heart, fill our heart of compassion with others, carry the burden of others, as same as you did for us. King of glory, fill this place. We just want to be with you always in our daily life. King of glory, fill this place. Just want to be